2021. And now we're also looking at Coach Lyric in MPL Season 18 as we entered drafting phase ng ating game number 2. Hindi po magbabago ang ating mga sides even if ang away team, which is Twisted Minds, kahit pumili sila ng red side at choice din po nila ang Broken Walls para sa ating second map. So kung hindi nakikita rin natin yung BPM for our coaches on how relaxed or how tense they are pagdating sa draft natin. Another day. Chill na siya. Prince Lyric na sa Saudi yun eh. Prince Lyric nga yan eh. Prince Lyric. Same band. Ang nakita lang din si Lina. So, kinuha na yung bell ring. Now, Twisted Minds, they can go for the Inara themselves. Maybe they steal the Eudora para sa kanila. Kaso problema, pag ginawa mo yung Rafael yung AP friend. So wag na wag mong gagawin yun. Kasi pag ginawa mo yun, pag ginarawa pa talaga to. Na-simulate mo na to sa utak ko eh. Rafaelable ba? Rafaelable yan. So kung mag-gawin Twisted Minds, isipin mo rin kung gusto mo ko yung Rafael Uranus. Kasi pwede rin nalang gawin yan. Pwede ka mag-Rafael Uranus, Nolan. Or Nolan Uranus, pwede rin. Kung mabalik ka natin, may naglaro kahapon ng Rafaela Uranus at nilagay nila yung Rafaela sa Rome. Liquid. Yeah, Game 1. first game win nila yun. Yung kay JP, yes, nakakala ko. And Nakasalubong ko sila ng CR nun. Sabi ko, sarap na Rafael eh. At masaya naman. Sabi nila, sarap na namamatay. sige, try natin. And as you said, Hirama magiging first pick dito for Twisted Minds. Sinabayan nila ng Matilda. Our picks coming in from AP Bren with the Pakito. And once again, a high Esmeralda on Blue 3. Yung Matilda rush medyo ano na rin eh, medyo parang questionable din, pero okay lang. Now na nakita nila yung Matilda, nagkaroon ng incentive to pick up the Esmeralda. But it's too early, because now you lose the chance to flex your heroes. Kung flexible pa rin naman, yung Pakito pwede pa rin mag-gold game, pwede pa rin mag-jungle, pero you remove the XP flex. Kumbaga yung Esmeralda, XP na yan for sure, yung Beleric Roam na yan. So alam ng Twisted Minds, Mage and Marksman yung lalabas mamaya or jungle. Pero at this point, nasa na pakikisama ko kay Matilde. Ang laro dito ng Twisted Minds is tempo game. Iiwasan nila yung Pakito sa early game. And then maybe they pick up a team-fight hero as well. Hero Tip, Red 3 Dirot. Matik na matik yan. Meron na silang lane counter para sa Esmeralda. And then, most likely, baka kumuha na lang sila ng talaga yung Rafaela. Baka kumuha na lang sila ng plate, sa totoo lang, para problema sa 80 rin yung range. Actually, it will make it easier talaga kung sakali yung plate. At gumagana naman yun even from yesterday's patches. And ngayon yung naging easier pattern for most Lyric na yung sabi nila na nawala yung flex mysteriousness for AP Bren. It made it easier to ngayon sa next move para sa Twisted Minds. Oo, parang medyo malayo na kasi na maging gold lane Pakito to, kung sakali, if ever. Kung may chance naman ay parang that's going to be a first for Shizo. Pwede pa rin naman. Kaso, ang problema dito ng AP Bren, hindi nila hawak kung kaya nila effect sa hindi. Kasi kapag nag-mage yung Twisted Minds sa Red 4, hihintay mo yung Marksman sa last pick. So wala kang chance i-reveal yung Pakito. Might as well ilagay mo na lang sa jungle, kuha ka ng gold lane na safe. So again, for AP Bren, kailangan mo intindihin dito, ang mga problema nila sa buhay ay yung Clint at yung Brody kasi may Matilda sa side ng Twisted Minds. Alam ko bakit ka medyo napangiti Midnight. With that Zushin ban, gusto ko na rin lang i-confirma na okay bang mag-red rin dito, Akay o Baksa? Sa AP Bren? Sa Twisted Minds. Ay, may hirara na pala. Okay, sige, sorry, my bad. Baliw lang ata mag-spread dun sa Dirot. Tanggal lang mo dyan. Tanggal kulit mo dyan, boss. Oo nga ba? Tapos alam mo yung tinecharge mo yung crystallized energy mo. Tapos yung Abyssem Strike ka. Ang sakit sa feeling nun eh. Kaya nagsa-stack up ka pa, parang Masasayang lang. stack lang, boss. No beat. And now Red 4 para dito sa Twisted Minds. Ano kaya ang kanilang kukunin ng mage dito? O kung mage nga ba, kanilang kukunin? Pwede nila yung huli. Kuha mo na ng hero for Benny. Safer vote. Hindi mo pwede yung image na nila. Kasi sila nagtanggal ng Rafaela. Wala na rin yung Eudora. So, if you're Twisted Minds, you're ni Sean. I doubt na nag-game sila ko. Mga balik na tayo. Sabi ko sana, alam kong panikimili siya dati, pero I doubt na pinagkikimili yung meta. Yung Valentina kasi parang naisip ko, mas high value siya. Kasi hindi niya problema yung mga pwede niyang gayahin. Meron ka pang value nung nakukuha mo yung ulti ng Beleric. So, ito na yung problema ng AP Bren. Sa malalagay ngayon yung Pakito. Yung flex ng Pakito mawawala. Hindi na makikita yung gold lane. Might as well, just steal some Marksman. Kunin na yung Brody, yung Clint. Kaso problema, hindi pa rin mawawala yung Matilda problem nila.
Tapos wala pa silang mage. Yun yung concern ngayon for AP Bren. Anong mage ang ibibigay mo para kay Lancy? Are we going, kung mag-full comfort tayo dito, lunok sa harit mo na to. Pure magic? Apa magic? Pero parang hindi siya super advisable sa ngayon. What? Bakit? Brody, Benny. Magiging malaya siya dito kung sakali. And to come to think of it, no, yung isang Brody, nakita din natin kapon sa kamay ni Super Marco, very effective sa naging game ng Team Falcons. Pero matagal-tagal ko na rin hindi nakikita itong Vexana na to. Kapag yan sa Hirara and the Ediro, this is actually something na pwede nating i-explore sa option. It's okay. It's okay. What? Trabaho lang. Trabaho. Kaya mo yung Matilda. Para sa akin, kaya mo yung Matilda. I mean, malakas yung, malakas yung aggression nila. Pwede nilang isama yung Moskov sa mid-game. Pero kung ganoon lang yung idea, sana nag-loading na lang. Well, at this point, mukhang may mga kanya-kanyang team na ang parehas sa koponan para dito sa game number 2 natin of our first years of this Super Fan Saturday. AP Bren, ang panila natin Twisted Minds. Twisted Minds ang nakakuha na ating pinakaunang laro with a spectacular performance mula kay Sean sa silina niya. Landing back to back to back. Great Abesaros sa gold layer ng AP Bren. AP Bren naman yun na naghahanap ng chance na mapatagal ang seryeng ito. And with a Vexana sa kamay ni Nancy up against Sean sa Valentina, kaya pwede natin makita sa agagang parte ang ating laro na to. I'd say this time around, AP Bren yung may early game tempo, considering that they have the Pakito jungle, tapos meron silang aggressive PO mid with the Vexana and Berlin. Ang dami nilang KCC. Pero ang biggest concern talaga dito for AP Bren is how they're gonna fix or handle the EXP problem, yung Tyrant against the Esmeralda. So far, nakita naman natin na on two different series talaga kung paano magana yung mga Valentine. Especially yesterday when it comes to clutch movements at yung magagaya ng high value na Ratong Trial. Ngayon, para sa AP Bren naman, yung Vexana pa rin for me yung medyo 50-50 to be honest. So, on how will they play out this chain crowd control? Lalo yung naging laro nila na suddenly ay super quiet nung game number 1. They have to be more aggressive here for game 2. And napakadaming choices ngayon nun ni actually hindi madami. May dalawang choices na umang sisyon sa mga agawan na ultimate na maganda. Is either the Eternal Guard coming in from Nancy or most likely ay mapupunta sa Wrath of the Dryad na hawak ni Escalera. And so far, mukhang makikita na naman natin ang isang kalamangan talaga ng Diro kontra kay Esmeralda. I don't know if you guys noticed, pero Sparking Hunter pati si Shizu. Usually nakikita natin niya sa ibang marksman, pero si Shizu this time parang Sparking Hunter. Benny? Benny? Okay, medyo delikado, pero he knows when to back away muna para dito. Mukhang may laso na magaganap dito. Twisted Mind, Shizo. Nakakaamoy ata ng mga tropa pips. Okay, mga wisp nandyan man. Pero safer route muna para sa AP Bren. Actually, hindi ko nakakita na nakapag-BMI pa. Yung mga iba kasi nagpiprikas na ng BMI bago sumilip. But still, very safe para dito sa AP Bren. Did not have to burn ang Purify na iyon. Napakatahimik po ng ating laro para sa ating first 2 minutes. AP Bren looking to make something happen around this XP lane. Tingnan natin kung ano nga ba ang gagawin ni Nansu. Okay, abang agad dito. Pero kung hindi pa naman ito yung first blood that we're waiting for, no ultimates yet para sa ating mga XP laners for additional initiate. This is good for AP Bren. At least nakontrol nila yung Tyros against the Esme. Hindi yun ang kalaking problema this time around. Nabalansin din nila yung pressure na pwede manggaling sa gold lane. Benny is losing that lane against the Cloud. So AP Bren happy sila sa lane configurations nila ngayon. Nasa question is they actually nag-isip nila na unahan pa rin. Immediate takedown, pero mukhang mas fruitful yata yung chase down dito para sa AP Bren. Lansu is forced to back away. Quite an opening para dito kay James Tang. Napakaganda talaga. Mukhang ang Thursday na ito ay makukonsume na sa kamay ng AP Bren. Nice attempt coming in from Benny QT, but the retribution secures it para sa AP Bren. Unang pagong sa kapunan ng Bees. Again, naka-ready na yung AP Bren. Kung may mangyari mga masama kay James Banks, naka-ready si Escalera and pwede na rin si Lancy. Napakaganda nung kanyang pagbagsak ng ultimate. Tinamaan din si Densu, hindi niya na na-dodge and hindi na nakalabas kasi overwhelming din talaga yung burst damage mula sa enhanced jab. Yun yung tricky part din yung for Twisted Mind. Nasabi nga natin, mas expect talaga natin for AP Bren
na mas aggressive yung moment. Hindi na pwede yung tatahimik at mag-aantay na lang siya. Whichever comes first from Twisted Minds. Oo, tsaka naging mas proactive na talaga ang kanilang mga calls dito. Almost also getting Lansu sa laban na yun sa may bandang itaas kanina. Naging maaga man ang pagpitas kay JM Pinkman. That would have resulted to 2 for 1. Pero ang nangyari, naging 1 for 13 din ang kanilang nakuha. AP Brent definitely in the lead right now. Papunta pa lamang ng 1,000 ang kanilang kalamang at mukhang maagang Sky Piercer ang hinahanap dito ni James Franks. Napakaganda rito kasi, again, you're looking for the snowball. And kapag kinig kami Heroes and Twisted Minds, hindi ganun kalalaki yung kanilang mga HP bar. Okay, medyo pulpul yata yung pagtalon na ni James Pinkman. But Lanzo ngayon, kung hindi niya kaya 1-on-1 to the 3-for-1, flicker out para kay Escalera na ngayon ay nag-over lang dito sa Beetle. For Twisted Minds, medyo shaky yung ganun initiation na masakit na rin. Yung mga silip here for AP Brent. Ano mo nga makaka-translate din sa Torre ang AP Brent sa may batang taas sa abot ata kanilang damage. Konting kalabit na lang and that's going to be the third secured para sa AP Brent. Now when we think about this, mukhang mas nagiging kalkulado ang mga ikot dito ng AP Brent. Ito na yung shoot na sila sa K2B eh. Ito yung bagong pick ni James Franks. Tapos na yung panahon ko kay Suyu. Tapos na yung panahon ng mga espada. Suntukan naman. Yung Ira. Yung Ira. Kung ano na, kumbaga, unarmed na. Unarmed combat. New meta, new me. Nakakatawa dito kay James Francis. Alam naman natin kahit yan naruin yung mga ganitong klaseng hero. Kailangan lamang nilang maipakita by getting this win. At itong turtle na ito ay sisimulan na muli ng AP Bren. Nari naman ang Twisted Minds para lumaban pero mukhang 50-50 ang laban na to. Okay, right from the kasali dito, Twisted Minds. Ultimate as well as Vin Reserve. Mukhang ang balak dito ng Ibren ay hold pa rin ang turtle. What a great movement dito kay Escalera and James Pinkman. Known for Twisted Mind ang makaka-bypass. Anong ganda mga recent AP Bren. Hinintay lang makaabante si Escalera before they started the turtle again. And for Twisted Minds, hindi sila comfortable na contest. Again, because they're severely lacking damage right now. Hindi pa rin ready si Sensui. And naghihintay pa sila kay Benny Cutie. Again, this was a choice that they made on their very last pick. Imagine if they had a Brody here, pwede sana silang lumaban. Pero ngayon, naghihintay sila ng mga items, naghihintay sila ng damage output kasi so far ngayon, may damage naman sila. Overwhelming lang talaga yung damage ng AP Bren. Nakita din natin yan kanina, no? Parang patikim ba nga lamang yung ginawa ng AP Bren doon sa may batang itaas. Now Twisted Minds rotating in the mid lane, clearing out the waves at mukhang gusto nilang kumuha ng Torres sa may batang itaas. Impending big 5v3 team fight here kung saan kumagat ang AP Bren. Ibren, kapag kasumilip John! Ayun nga na napapulihan na ito para sa Ibren. Wala pa kay Escalera. Medyo nainit sa sitwasyon ng Twisted Minds sa pagkakalo si James Pinkman sa mukha ni Sensui na mapapatay nila. Ay, wrong turn success para sa Ibren. Mission din successfully ata para kay JM Pinkman. Oo. Pati nga kay Escalera yung pagkakatay niya balik. Oy, makakatay pa si Lanzo. Hindi ka namin numero sa Sky Vision ni James Franks. Okay, sinalo lahat ito ng ilan sa mga ibalan ng pagkaling Shizu. SOD will hit pero kung hindi, ito yung risk na iti-take nila Benny. Pero naman yung mga kanon which is very good for Twisted Minds. Pero going back sa team fight ngayon, even though hindi nagkatamaan ng mga skills, tumama naman yung mga suntok mula kay James Franks. And nakikita natin ngayon, sobrang sakit ng mga suntok, yung mga hampas ng kamao ni James Franks. Ibang klase rin kasi talaga yung enhanced job ng isang pakito. Kapag nasa pa ka talaga ng 2 times yan, wala ka ng gisingan. Especially with that Sky Piercer already online with around 10 to 15 stacks. 2 items completed na pala para dito kaya pakito ni James Franks. And for Sensui, however, sabihin natin lamang ng 2 kills eh. Hindi pa naman ganun talaga naman, 1,000 pa lang. Pero in this phase of the game, ramdam mo na yan. Tsaka ang problema rin ng Twisted Minds, wala masyadong pwedeng bumaban ng matagalan. Ang unless Lanzu is ready, pero willing kasi ng Ibren na i-burst siya suddenly. Because Crazy on the other hand, cannot deal that much of a sustain with the Matilda on his hands. Oh, perfect turtle take para sa AP Bren. At mukhang napaliktad natin ang script para sa game number 2. Kumaga kumanta na yung Lion King, pre, bawin-bawin. Katulad nung kanina, parang Okay, kasabi lang natin, medyo take naman ito. Yup, indeed, para sa Twisted Minds. Alam mo, at this point, feeling ko sa even si JM Big, okay lang yan. Sensui! Okay, medyo nagkakagana ng Sensui, papalap dito. Nowhere to go but to go down sa pagkalan ni James sa makapagpabagsak sa kanya. Pero habang nangyayari, lahat ng yun ay nakakakuha naman ng tinatrabahong mga tore si Benny Q dito sa may batang itaas. Okay sa anin, kaso problema, sinasabi ni Shizu yun eh. Nakakakuha din ako ng Torre, may additional kill pa para kay pare kong James Franks, may Sky Piercer pa.
Yan yung problema sa trade na pinaforce dito ng Twisted Minds. Wala silang choice kundi magbigay. Nagiging losing rate, kumbaga. Pero sa ngayon, sakto ganado na naman kami. Now, itong sama ng Coach Shizu. What are we here for Twisted? Greedy, pinilit niya, sinagad niya yung BMI and hindi niya respeto yung mga stunts na pwedeng mabasan yung damage na nanggagaling dito mula sa Twisted Minds. Napindot niya naman yung Purify Can. Unfortunately, hindi na siya nakabalik with the BMI. Pero AB Brand, lamang pa naman sila sa kanto sa mapa. Yun nga lang, magkakaroon ng hinga at spasyo para kay Benny Cutie. Imbes na ganun ginanon ni Benny Cutie dun sa gilid. And now we're looking at Benny Cutie getting another turret down bottom lane. Ulit na lang sinabi ni Midnight, no, yung 3,000 ng AP Brand kanina ay nakat down to 2,000. Looking at our Infinix in-game equipment, namang na nga ng 200 ang gold lane ng side ng Twisted Minds. Meanwhile, ang ating jungle, doon talaga natin makikita yung diferensya ng pera ni James Pang. 2,000 yung kalabakan. And this is just the sheer nature of a Pakito jungle. Hindi siya farming hero eh. Pero nakakakuha siya ng farm kasi ang dami niyang nananakaw sa kalaban. And remember, pinalaki yung mga bounty ng mga green camps. And kanina pa nagja-jungle si James Pang sa side ng Twisted Minds. Yeah, tsaka hindi naman problema ngayon ni James Pang yung survivability na meron siya. The shields innate here for the Pakito. Plus, not to mention yung magandang formation lagi ni Escalera to show away members of Twisted Minds dahil ngayon yung Lord ng kanilang sinisimulan. Kumahiya na nire-reset ito basta-basta. Dahil hawak naman nila yung left push mid. But nope, there's going to be a reset at bibitaw muna ang AP Brand. Soft reset para sa AP Brand. Half HP onto this board. Si Jizo ang hahawak at Twisted Minds ngayon ay susubok na mag-maneuver around that left corner. Si Sean ngayon ay naghahanap ng potential play pero mukhang nag-aabang din si Escalera na makahabangan. Okay, hindi ba nila mag-maximize yung IMU na magkakaya? Kasi ngayon muna na magkakaya. Mauna na sila. Gawin mo mga wala na makahala na yung Shizu. Gawin na natin dito. Kami na ang ito. Chase down na ba ito? Apat ang nasa mata ngayon ni James sa kanya pwede targetin. Yung purple pa na nanakaw niya na rin. Habang si Benny Cutie ngayon yung makasibat niya mag-isa pa to push off some of the members of AP Brand. With the Lord marching down bottom lane, AP Brand successfully taking their first Lord of the game at mukhang marami pa sila makuha. Kamuntikan pa makakuha ng chance doon ng Twisted Minds. Hindi tumama yung flicker at the drive na dito Escalera na dodge yun. Si Sensui, unfortunately, hindi kumagat yung kanyang retry. And after that, yung succeeding team fight, ang ganda ng spear na nanggaling mula dito kay Benny Cutie. Nagdikit-dikit yung dalawa and tinamaan sila ng Falling Maple mula dito kay Sensui. Kaso yung SOD hindi lumand. Oh, slow pa naman yun, plus the vision. But now with the Lord marching down bottom lane, James Pangs, AP Brand, napakaganda na kanilang pwesto. Potentially, even securing one inhibitor turret is a big win para sa AP Brand dito. Tsaka alam kayo na Twisted Minds kung pwede na-expect. No figure yan para kay Escalera. Pero pwede mo force dito ng set-up play. Basag to rin muna ka ng target. And Lord, being left alone. Madidepensahan pa rin naman ng Twisted pero nakaangat ang iba't ibang way dito sa mapa. At puputok na rin ang energy shields doon sa may bandang itaas. So far, successful defense on two hands pa dito sa Twisted Minds. Pero mawawalan sila ng isang inhibitor turret. Ang danger na ngayon for Twisted Minds is yung Lord side ay nasa kaliwa, nasa baba yung nabutas na base or na inhibitor ng Twisted Minds. So pagdating sa mga Lord dances, luwil talaga sila. Fortunately for them, meron silang Moskov and Matilda. They can play the cross map. Pero ang kailangan silang ingatan is yung heavy commitment dito mula sa AP Brand na kapag nakakita sila na kulang sila sa numero, lalaban sila agad. At kakasama rin, lumalaban na na! Nakita na, they want it, they got it. AP Brand on top ngayon. 20 seconds para dito kay Sean and Tracy. Napakabilis na mag-burst down. Shizo with a beautiful casing point na gusto na nakatapusin ng AP Brand to. Okay, gitna ng tore, mababasag na rin. Bukas, ang base ng Twisted Minds. Jamie ka sa harap, grabe din na after the shields. It's going to be a tower lang para sa AP Brand as they team up. Game number 2. AP Brand hindi papayag na walang makuhang manalo at hindi tumagal ang serye ito. We're heading on to game number 3 para sa ating pinakaunang serye ng Super Fast Saturday. Hindi na kailangan ng 1 million moves if it only takes one punch from the Pakito and si Escalera. Gusto magtayo sa Simon para lakad bakag pagka sa loob ng base ng Twisted Minds. Ikaw na kung sino ka naman no? Pasok ka na London, cool ka rin lang. And AP Brand,
with a very clear game nakuha ang lahat ng mga pagong translating to a Lord as well. Para tayo nanonood ng replay ng game number 1 pero ang pinagkaiba, sila yung nakagawa ng mga tamang play. Revenge ko na eh, revenge story arc eh. Mga season 2 ng mga anime stories din eh. Ganun yung nangyari para sa AP Break. Kaya naka-early nung game number 1, kami naka-early nung game number 2, and hindi nakahinga yung kalaban nila. And again, this goes back to the drafting stage pero kasama natin kanina when they picked up the Moscow here for Twisted Minds, lalo mong pinalakas yung early momentum ng AP Pen. And knowing na, kita mo na yung Pakito eh. And yung Pakito nilalagay sa jungle, bumubuo ng Sky Piercer, alam mong paparating to, and hindi na pagandaan yung Twisted Minds kasi they don't have the options to do so. Kaya mas nagustuhan ko ngayon yung iba muna yung priority when it comes to the blue side for AP Ren. So nag-iba yung blue mechanics and synergy para sa AP Ren. Plus not to mention na yung mas nagustuhan ko yung matchup ni Shizu against Fennec. Pag di siya hirap, hindi nahihirapan yung apat yan na mag-take out to early. Nag-make sense yung pag-pick up ng Bargain Hunter kasi ang aga ng pick up niya ng Wild Boots kaya nasa kaya niya si Benny Cutie. Pero ang hindi nakasabay is si Mr. Clearman! James Banks on the Pakito MVP performance 100% kill participation 6-0 KDA. Hindi ko nga alam kung lahat to Sky Piercer stocks eh. Ano lang, yung 5. Yung 5. Yung una wala pa eh. So, 50 yun. 50 stacks sa Sky Piercer. Ating Game 1 MVP na si James Banks. Ang saya nun, if tinitigis nila. If nakakagin lahat ng numero. Parang hindi eh. Diba? Parang isolated most of the time sa frontline. So may nakakagin ng dalawa. Oo, ano. May nakatikim din dalawang stacks. Ayaw makita natin yung spread. Si Tracy hindi masyado nakatikim din. Ayan. Ang angkit ka rin yung pag naisahan mo kada hero. Para bang Infinity Stones. Para bang may side quest din na sa pansarili nito. Na-clear niya lahat. Nakakil niya Nakakil Clearman! Oy, isa sa mga ambassador, no? Talagang ano eh, dito natin masasabi na yung mga gawing sa ating mga manlalaro na malakas pang pumindot. Yan yung mga, ano, mga paboritong lawitan ni Clear. Kaya required yung hawing niya eh. Napapansin niyo ba mga hawi yan? Every time na. Required na yan, pare. Pagka na-brief yan, pagdating niya sa ano, oy, hahawi ka ng buka. Kapag MVP ka, hahawi mo yung buka. And gusto ko yung mga ganitong arc din. Si James Roskin, parang solo leveling arc eh. Nagpahaba ng buhok. Diba syempre, pag malakas mahaba yung buhok. Although sa Saitama na wala ng buhok. Pero baka mapunta siya doon. Pag napunta siya doon, ano na, well, Hindi siya pwede mag-clear. So, hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Kasama sa kontrata ni James Banks na bawal siya magpagod. Siya pwede mawala ng buhok. Bawal ka. Kahit hindi rin niya walang buhok, basta siya meron. Oy, may buhok naman si Pakito. Meron naman. Pero kung tutusin, 21 minutes ang naging game 1 po natin. And ang ating game number 2, despite being very similar sa ginawa ng Twisted Minds, ay mas mabilis ito natapos ng AP Bren under 14 minutes. I still don't understand yung monster pick up. I mean, to be fair, kahit na Esmeralda. Pero, alam mo, nag-work naman kasi ang dami lang pang sustain. But it could have been, any other option. Ang naging problema lang talaga dito for Twisted Minds was, hindi na nila na-capitalize yung, dito sa Gino. Kasi gusto nila ng rotation ng AP Bren. Nandun yung counter punish na pahirapan kasi since siya rin yung unang mamatay dito for Twisted Minds. And then nagsimula yung snowball ng Pakito. Nakuha niya yung turtle, umi-invade na siya. And ang problema ka sa Pakito, men, kahit parang gusto mo siyang labanan, mas overwhelming talaga yung damage siya. Ibibigay mo yung green cap. And nakakabad ka dyan, hindi makikipag-ganyan, hindi makikipag-ganyan ng green cap dyan. Kung gusto mo yung green, pasapak lang dalawang beses. Parang hindi nalagay yung trade na gusto mo. Feeling ko sa mid-lane trade-off din natin sa Vexana and Valentina, I feel like hindi naging fruitful yung Valentina pick-up dito dahil nga hindi na-accomplish yung kaya movements here para kay Sean. Meanwhile, for Lansky, great deal yung may vision eh. Yes, sobrang importante nung may 6 man. May 6 man. Gusto mo naman target sa Sibol, silang 5. May 6 man. Oo, mga 6 man natin eh, no? Eh, gusto ko lang yung ginawa ni Nancy sa larong ito. Ito yung masasabi natin ang fundamentally sound mid-lane na gameplay lamang. Yeah. Kung parang wave clear ka, pang-stun ka ng mga tamang tao, pang-punish ka, nang-HG-boy. Ganyan parang tunay na test kung kaya bang mag-mid-lane ng high level na isang tao. Pag narin mo ng Vexana, tingnan mo kung mananalo. Yung calculated gameplay lang. Kasi yan yung mga hero na ayaw ni Burrito eh. Favorite ko naman yun. Yung parang astronaut lang. Parang astronaut. Naglalakad lang, walang dash.
Or, may goat yan. Nagsana may goat yan. Nagsana may goat. Nagsana may Ako din goat. actually favorite ko sila si Mexana. Bakit? Sila, ang taas ng burst damage niya. Eh, hindi ito yung damage hindi mo kasi-expect. Saka nakakabaliw kapag kinakamay ka na niya, men. Oh, yung deadly grass kasi yung beauty eh. Kasi pag assassin ka, iisipin mo may kamay pa ba ito? Lagi tinatanong ng mga pro player, kung kamay na ba? Tsaka yun din yung inahawakan talaga ng ating mga magagaling na mga mid-laner, ano? Yung tipong hindi sila pumapato ng deadly grasp hanggang di dumadating yung tamang tao.